DMW ikinakabahala ang isang website na napunan nila online dahil nag-aalok ito ng mga Filipina household workers na nakabase dito sa Middle East at mostly dito sa Dubai. Tila produkto kung ialok sa Instagram ang serbisyo ng ilang Pinay domestic helper at health worker na gusto magtrabaho abroad. Ikinabahala yan ng Department of Migrant Workers at nakatutok si JP Soriano. Lantaran ang pag-aalok ng Instagram account na ito ng serbisyo ng mga Pilipina bilang domestic helper sa Middle East tulad sa Dubai, UAE. Sa description ng social media account, nakalagay na isa silang Dubai-based company na nagsusupply ng mga Filipino housemates, nannies, lady drivers, caregivers at nurses. Naka-upload din ang video ng mga Pilipina na nakasuot pa ng uniform kung saan kanilang inilalatag ang kanilang mga kwalifikasyon. College undergraduate, BS Management. I have a 2 years experience as housemaid nanny in Saudi Arabia. I clean the house, wash and iron clothes, take care of baby. I am a hardworking person. Thank you, ma'am, sir. Ikinabahala ito ng Department of Migrant Workers dahil para raw mga produktong inilalako ang mga Pilipina. Ayon kay DMW OIC Hans Kakdak, maituturing itong isang illegal job offer dahil hindi dumadaan sa Department of Migrant Workers ang buong proseso. Wala rin daw lisensya ang recruitment agency na konektado sa nasabing account na nasa social media. Wala rin daw accreditation ng foreign principal at employer, bagay na requirement para makapag-deploy ng isang Pilipino para magtrabaho sa ibang bansa. Ito ay napakalaking concern natin. Ang advice natin sa mga kababayan natin, huwag pumatol sa mga ganitong online job offers. Dahil may peligro, illegal, hindi dumadaan sa legal na proseso sa panig ng Philippine laws. At may peligro dahil hindi na titignan, hindi natin na aprobahan yung kontrata pagdadaanan. Lalo na kung ang job offer ay patungkol sa mga OFW kasambahay. Hindi pa malinaw kung nasa Pilipinas o Dubai ang mga Pilipinang inaalok sa naturang social media site. Pero ayon sa DMW, ang senaryo dito kasi ay online yung job offer. Kaya posibleng any part of the world manggaling yung OFW. Pinadalhan ng GMA Integrated News ng mensahe ang naturang social media account at nagpadala rin ng mensahe sa numerong nakapublish pero wala pa silang tugon sa ngayon. Ayon sa DMW, na-flag at naabisuhan na raw nila ang Meta upang ipagbigay alam na illegal ang ginagawa ng naturang account. Pero may iba pang mga kahalintulad na mga social media account na nakita rin ang GMA Integrated News. Muling paalala ng DMW sa publiko, illegal daw ang mga ganitong uri ng recruitment sa Pilipinas man ikaw manggagaling o kahit ikaw pa ay nasa ibang bansa na. Kung meron man job offer at matanggap, dapat dubaan muli sa DMW. So tatlo po yan na kailangan alalahanin. Lisensyado yung recruiter, accredited yung nagre-recruit sa abroad, yung principal or employer, at dapat yung worker mismo dumaan sa DMW para ma-process yung kanyang OEC or OFW pass. Actually, dito sa Dubai ay legal naman ito na kapag pumasok ka dito na naka-tourist visa or visit visa, ay pwede ka mabigyan ng kontrata at ng visa ng mga employer. Pero kagaya nga ng sinabi ni OIC Hans Kakdak na nalabag nito ang Philippine law na dapat na dumadaan sa tamang proseso bilang isang documented OFW na manggagaling sa Pilipinas. At sa mga ganitong deployment na nandito na sa ibang bansa ay mostly ay hindi nasusunod ang mga benepisyo na dapat binibigay sa kanila. Kasi nga hindi sila documented OFW. Pero real talk lang na kahit nga mga documented OFW, may mga employer pa rin na hindi sumusunod at hindi nagbibigay ng tamang benepisyo sa mga OFW. Ang rason nila ay wala daw itong nakalagay or hindi nakalagay sa kontrata. What? Pero batas yan dito sa UAE na dapat alam nyo na karapatan ng mga household workers at mga benepisyo na dapat nilang nakukuha at binibigay ng kanilang employer. Kung ano-ano yon, ilalagay ko sa description ng video na ito para malaman nyo na dapat nga minomonitor din ng DMW at ng OWA
na bago sila nagpapadala ng mga katulong dito sa ibang bansa, ay sabihan nila ang mga employer tungkol sa mga dapat nilang ibigay sa mga OFW or household workers, lalo na kapag nakatapos ito ng kontrata. Pero paano nga ba napupunta dito ang mga Pilipina na yan na ngayon ay humahantong sa pag-aalok online? Actually guys, mostly sila yung mga galing sa cross country na natapos yung mga kontrata nila sa ibang bansa kagaya ng Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Oman, at pumupunta dito sa UAE or sa Dubai sa pag-aakala na mas maganda dito. Totoo nga naman na maganda dito, lalo na kung kagaya ng employer namin ang mapuntahan nyo. Pero kapag napuntahan nyo ay isang malupit na employer, ay mapapahama kayo, lalong-lalo na't hindi kayo documented OFW. Mahihirapan din tulungan kayo ng gobyerno, lalo na't hindi nila alam kung saan ang lokasyon nyo, sino ang agency nyo, at kung sino ang hahabulin. Kaya guys, mas sinasuggest ko pa rin na kapag pupunta kayo dito sa Middle East, lalong-lalo na dito sa Dubai, ay dumaan kayo sa tamang proseso bilang isang documented OFW sa Pilipinas.